Quezon, Kita Mosco, Emily Wells. Nagbigay sila sa pabahay ng 30,000. Ay, wow. Thank you so much po. And for Krista, 2,000. For Mikoy, 2,000. And para sa akin, 2,000. 17,000 for Krista. Thank you so much po. Kay Mikoy naman, 3,000, 2,000, 5,000. 5,000 kay Mikoy. Thank you po. Salamat po. Thank you so much po. Ayan. Kayo, Pwes. Sa Team OA din, numbers and production. Kaya para kay Krista. Wow. Okay. Thank you so much po. Tapos, ito galing kay Tita Ansel Banyego from Krista 5,000 para sa Maneta. Wow, sa Hong Kong. Kita Elsie Labanyago. Thank you Ito so much. from Mama Evelyn kay Nicoy. Thank you po. Ito, yung kahapon pong pinuntahan tayo sa Sky. Nagkabalila ng maraming salamat Thank you po so much kay po. Mama Evelyn. Mikoy at Krista nagpakilig sa Hong Kong. Napatingin ang lahat. Bashers walang sinasanto pati sa Hong Kong naninira pa rin. Mga sponsors ang daming binigay. Mga regalo at pera. Yan ay sama-sama nating tutukan mamaya mga kalingap, at kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng reaction video, paki-like at subscribe, para lagi kayong updated sa susunod kong mga uploads. At salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta kay Kuya Val Santos Matubang at Idol Kalingap Rab. Paalala, panuurin at tapusin ang video na ito, para malaman mo kung ano ang nilalaman nito bago mag-comment. Ngayon balik tayo sa topic. Unang-una, Idol, yung eksenang Mikoy at Krista sa Hong Kong, ramdam mo agad yung natural na chemistry. Hindi pilit, hindi scripted ang dating. Yung simpleng lakad nila, yung mga tinginan, yung paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa, yun yung klase ng kilig na hindi kailangan ipagsigawan pero kusang mong mararamdaman. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit napatingin ang lahat. Kahit saan ka dalhin, kapag totoo ang vibes, kusa talagang mapapansin yan. Makikita mo rin dito na hindi lang sila basta nag-travel o nagpasil. Parang dala nila yung pagiging grounded nila kahit nasa ibang bansa na. Walang yabang, walang ere. Simple lang pero classy. At doon mo masasabi na kaya sila minamahal ng tao, hindi lang dahil sa kung ano ang nakikita sa camera, kundi dahil sa kung sino sila bilang tao. Yung respeto sa isa't isa, yung pagiging maayos sa paligid, at yung hindi paglimot kung saan sila nanggaling. Ngayon, hindi mawawala, kahit nasaan pa sila, yung usapin ng bashers. Kahit nasa Hong Kong na, may ilan pa ring walang sinasanto, tuloy pa rin sa paninira. Pero dito mo makikita ang maturity ni Mikoy at Krista. Hindi sila nagpapaapekto, hindi nila pinapatulan. Tahimik lang pero tuloy ang ginagawa. At minsan, Idol, mas malakas pa ang mensahe ng katahimikan kaysa sa mahabang paliwanag. Habang may mga taong abala sa paninira, sila naman ay abala sa pagbuo ng magandang alaala at positibong imahe. At eto na, yung parte na talagang nakakatuwa, ang suporta ng mga sponsors. Makikita mo dito na hindi lang basta produkto ang binibigay, kundi may kasamang tiwala, respeto, at paniniwala sa kanila. Mga regalo, tulong pinansyal, at iba't ibang anyo ng suporta, lahat yan patunay na kapag maayos ang ugali at malinaw ang intensyon, kusa talagang dumarating ang biyaya. Hindi hinihingi, pero ibinibigay. Dito rin makikita na hindi sayang ang pagiging totoo. Hindi sayang ang pagiging mabait. Hindi sayang ang pagiging humble. Kasi kahit may bashers, mas nangingibabaw pa rin yung tiwala ng sponsors at pagmamahal ng supporters. At yan ang mas mahalaga. Kasi ang ingay ng paninira, panandalian lang. Pero ang tiwala at respeto, pangmatagalan. First time ko na-experience. Nakasama mo ako. Kasama na yun. Sige, payag. Ano pa? Alam mo yung mga first time ko. Alam ko, di ba nga, hindi ka nga makatulog nung nag-stay tayo dito, di ba? Kakalungkot lang kasi alis na tayo mamaya. Oo nga eh. Looking forward ako sa more travels with you. Team Chris, Yes. Team Kalingap, syempre, ang pinaka-importante sa akin. Ano? Hindi ka mawawala doon. Kasama kita. Masyado nang malamig. Sa pagpapatuloy ng reaksyon natin, mas lalong ilinaw kung bakit ibang klase ang impact ni Mikoy at Krista, lalo na sa Hong Kong trip na ito. Hindi lang ito tungkol sa kilig o sa mga viral moments, ito ay tungkol sa representasyon. Makikita mo kung paano sila tinitingnan ng mga tao sa paligid, may respeto, may curiosity, at may paghanga. Hindi dahil sikat lang sila, kundi dahil maayos ang kilos at magaan ang aura.
Kapansin-pansin dito idol, na kahit maraming matang nakatingin, nanatiling simple at natural sina Mikoy at Krista. Walang pilit na pagpapakita, walang pa-impress. Parang sinasabi ng kilos nila na, ganito lang talaga kami. At minsan, yung ganong klaseng authenticity ang mas nakakaakit. Yung hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ka pinapanood, ramdam na lang. Ngayon, tungkol naman sa bashers na patuloy pa rin kahit nasa Hong Kong na sila, dito lalong lumabas ang isang mahalagang punto. Hindi mo kontrolado ang bibig ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka gagalaw. At malinaw na pinili ni Mikoy at Krista ang katahimikan na may dignidad. Walang patol, walang sagutan, walang paawa. Dir-diretso lang sa ginagawa. At sa totoo lang idol, yan ang mas masakit para sa mga naninira, yung makita nilang masaya ka at umaasenso kahit wala sila sa eksena. Mas lalo ring tumitibay ang narrative kapag pumasok na ang usapin ng sponsors. Hindi biro ang suportang dumarating, may mga regalo, may tulong pinansyal, may mga pagkakataong binubukas para sa kanila. Ibig sabihin lang nito, may mga taong nakakakita ng totoong halaga ni Mikoy at Krista. Hindi lang bilang personalities, kundi bilang mga taong may maayos na impluwensya. Dito natin makikita na ang sponsorship ay hindi basta bayad o endorsement lang. Ito ay tiwala. Tiwala na ang pangalan ni Mikoy at Krista ay hindi ikakahiya, kundi ipagmamalaki. At yan ang hindi kayang sirain ng bashers kahit anong gawin nila. Kasi ang tiwala, pinaghihirapan yan, hindi binibigay sa paninira, kundi sa magandang asal. Habang ang iba ay abala sa paghahanap ng mali, sina Mikoy at Krista ay abala sa pagbuo ng magandang imahe, hindi lang para sa sarili nila, kundi para rin sa mga taong naniniwala sa kanila. At sa puntong ito idol, malinaw na mas marami ang naniniwala kaysa naninira. Sa pagtatapos ng reaksyon natin, isang bagay ang malinaw, ang kwento ni Mikoy at Krista sa Hong Kong ay hindi lang kwento ng kilig, hindi lang kwento ng biyahe, at lalong hindi lang kwento ng bashers. Ito ay kwento ng paglago, pagpapatunay, at paninindigan. Pinatunayan nila na kahit nasaan ka padalhin ng mundo, kung dala mo ang tamang ugali, kusa talagang lalapit ang tamang oportunidad. Ang mga regalong natanggap, ang perang ibinigay, at ang suportang ipinakita ng sponsors ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng mahabang proseso ng pagiging consistent, maayos, at totoo. Hindi lahat ng tao kayang panindigan yan, pero malinaw na sina Mikoy at Krista ay ginagawa ito araw-araw, kahit may nakatingin, kahit may naninira. At sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang aral dito idol ay ito, ang paninira ay maingay, pero panandalian, ang respeto ay tahimik, pero pangmatagalan. Habang ang bashers ay paulit-ulit sa parehong linya ng negatibidad, ang buhay ni Mikoy at Krista ay umuusad, may bagong lugar, may bagong biyaya, at may bagong tiwala mula sa mga taong mahalaga. Sa mga supporters, sponsors, at naniniwala, saludo kami sa inyo. Kayo ang patunay na mas nangingibabaw pa rin ang kabutihan kaysa sa inggit. At kina Mikoy at Krista, tuloy lang. Hindi lahat ng pumapalakpak ay totoo, pero ang mga nananatili kahit tahimik, sila ang mahalaga. Tapos 3,000 pa from, sim lang nga tayo ito. From, ito pa, ito, 3,000 from, ayan, iano ko na lang, kasi ang dami, ipa-flash ko na lang sa screen. Ayan, tapos, ayan, sa Team BX, salamat po. Headed by Jason Albasan, Michelle Gubaton, Itao Mosco, Emily Wells. Nagbigay sila sa pabahay ng 30,000. Wow, thank you so much po. And for Krista, 2,000. For Mikoy, 2,000. And para sa akin, 2,000. Ayan. At ito naman po, from Team Big International, nagbigay siya ng 5,000 for Krista. Oh, thank you po. And 3,000 for Mikoy. Thank you po. Thank you so much po. Ito po ay naipon na kasi nung last vlog pa to. Eh, yun nga po. Sabi ko sa sunod, ano na lang, kay Ray na lang yan para hindi ko makalimutan. So ngayon, Gcash ko na lang. May Gcash ka? Gcash ka? Ikaw, Gcash ka? Wala po. Sa'yo ko na lang. Gcash ko na lang po ngayon kay Ate Ligaya. Siya na lang bibigay kay Krista. Ano kay Mikoy naman? Gcash mo kay Mikoy. So yung kay Krista ay 12,000 for Krista. Thank you so much po. 17,000 pala. 17,000 for Krista. Thank you so much po. Kay Mikoy naman 3,000, 2,000, 5,000. 5,000 kay Mikoy. Thank you po. Salamat po. Thank you so much po. Ayan. Kayo, Sa Team OA, din yung person international. Para kay Krista. Wow. 4K.
Thank you so much po. Tapos, ito galing kay Tita Elsa Labanyego from Krista 5,000 para sa maleta. Wow, sa Hong Kong. Tita Elsie Labanyego. Thank you Ito so much. from Mama Evelyn kay Nicole. Thank you po. Ito, yung kahapon pong ano, pinuntahan tayo sa Sky. Nagabot sila ng ano, ng pao. Maraming salamat Thank you po so much kay po. Mama Evelyn and Ate Anong masasabi nyo dito mga kalingap? Ito ay isang reaction video lamang, kaya pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At lagi ko itong sasabihin sa inyo na, suportahan po natin si Idol Kalingap Rab at Kuya Val, dahil dito kinukuha ang mga gastusin, tulad ng pabahay, allowance sa mga beneficiaries, sahod sa mga kasamahang K-Boys at iba pa, at hanggang dito lang po muna si Kalingap Kuya Ers latest update ngayong araw mga Kalingap, at huwag kalimutang mag-like at subscribe at i-on ang notification bell for more updates. Maraming salamat po, mabuhay tayong lahat, to God be all the glory.